Buti pa nga si Saldico. Oh. Alam niyang may mali siya, resign. Oh, at least hindi madamay yung sangkatauhan ng Congress. Di ba? Oh, yan ang mahirap. Oh. Ito, speaking of Saldico. Ba, mga kababayan, sabi ko sa inyo, buti pa si Saldico, mga kababayan, nagretiro. Bakit? Ayaw niyang mapahira ng di ba? Yung kapwa niya, mga kongresista. Oh, ito. Ito, mga kababayan. Can take the heat. Nagbitiw na bilang kongresista si Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ngayong araw, ang ibinigay sana na deadline ng Kamara para umuwi si Ko at harapin ang kanyang pagkakasangkot sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Aban. Pagkakasangkot wala pa yung kaso. Hindi pa yan lilitisin. Hindi pa finailan kasi wala pa ngang tama at sapat na ebidensya or testigo na nagpapatunay na sangkot siya. Pero nagretiro na siya agad. Si Sara, utang ina, bubulaklatin na lang pagtatakpan pa ng mga senador. Live. Hanggang ngayon hindi pa rin nag-resign. Mavic, ano naman ang tugon ng mga House leaders dito sa resignation ni Ko? Baka nakalimutan ninyo, mga kababayan, ano bang sabi ni Sara Duterte? Ito masasaktan na naman mga DDS dito. Sara, sisirain ko kayo. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Diba? Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Diba? Buti pa si Saldico, nagretiro. Si Sara, nagre-retiro ba? My goodness. Corina, hanggang sa mga oras na ito ay wala pang opisyal na pahayag ang liderato ng Kamara. Pero nagpaabot na sila ng abiso na maya-maya lamang ay magkakaroon ng press conference si House Speaker. Di ba? Maraming salamat po. Kasama si super sticker. Congressman J.C. Abalos ng Ethics Committee. Ito'y kaugnay pa rin ng paghahain ni Saldico ng irrevocable resignation bilang kongresista o kinatawan ng Ako Bicol Party List. Alas 2 ng hapon kanina nang ipadala sa media ang liham ni Ko na naglalatag ng kanyang pagbibitiw bilang kinatawan ng Ako Bicol Party List. Naka-address kina House Speaker Bogie D at kay House Committee on Ethics Chairperson Jonathan Abalos ang 3 pahinang sulat ni Ko. Sa ikalawang pahina ng kanyang sulat, isa-isang sinagot ni Ko ang mga paratang sa kanya. Una, itinanggi ni Ko na siya ang mastermind ng last-minute insertions at realignment sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Hindi raw niya magagawa ito ng mag-isa dahil aprobado ito ng Senado at Kamara bago pa aprubahan ng Pangulo. Sinagot din ni Ko ang umano'y paglabag niya sa Section 4 ng Republic Act 6713 kung saan kinukwestiyon ni Navotas Representative Toby Tiangco ang pagliban niya ng matagal sa sesyon at hindi niya pagpapadala ng medical certificates. Alam niyo, minsan, nagtataka lang din ako mga kababayan, hindi ko kakampihan si Saldico May reaksyon lang ako. Question kasi ni Toby Tiangco kung bakit ang tagal-tagal daw ni Saldico na hindi umattend sa sesyon sa Kongreso. Kaya, ito daw ay paglabag sa Code of Conduct or Ethical Standard for Public Officials and Employees. Bakit si Pulong Duterte hindi nyo ginaganyan? Ihalo si Pulong, hindi mo nga nakikita dyan na present sa Congress, lagi ngang absent.
Kaya nga minsan natatanong ko lang bakit si Toby Chanco, ang pinag-initan niya, yung hindi pagdalo, hindi pag-attend, no, ni, tawag dito, ni Saldico sa mga session sa Congress. Kasi labag daw ito sa Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials according sa Republic Act number 6713. Bakit hindi mo yan i-file doon kay Pulong Duterte na hindi naman laging napipresent dyan sa Congress? Kaya nga sabi ni Sandro, absent kasi ng absent, hindi kasi dumadalo, kasi nahanap ang 51 billion. Bakit nyo doon lang ilaan kay Saldico? Ilaan nyo sa lahat, huwag kayo mamili. Buti pa nga si Saldico, may dahilan na hindi nakatin kasi may sakit si Pulong. May sakit ba? Bakit kay Saldico nyo lang yan? Isali nyo si Pulong. Diba? Kasi si Pulong isa yung hindi umaten. Laging absent, laging wala. Kung umaten man sa session, lagbok, tas uwi. Diba? May tanong ko lang, Congressman Toby Chanco, ano ba sakit ni Pulong? Bakit laging wala dyan? Laging absent. Ba't hindi nyo finailan na yan ng Republic Act na 6713? Otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standards of the Public Officials and Employee. According to the Representative Tiangco, may absence from the House of Representatives for medical reasons. Bakit kay Pulong hindi nyo in-applyan? Nagtatanong lang po Di ba? Continue. Nilinaw ni Ko na walang nag-aatas sa kanya na kailangan niyang magpasa ng medical certificates sa tuwing mag-a-apply siya ng leave of absence. Nilinaw niyang 2024 pa ay lagi naman siyang pinapayagan ng Kamara. 2024 pa, lagi siyang pinapayagan ng Kamara at nagpapagamot. Si Pulong, ano bang dahilan ni Pulong? Simula naging kongresista yan nung panahon ng tatay niya, ewan ko lang, sa 10 siguro, sa isang taon, 10 beses lang pumupunta. Parang si Sara. Tanungin mo nga ngayon sa opisina ni Sara, sa loob ng pagkakulong ng tatay niya, kung ilang araw lang siya lagi dyan may lagbok. Na mag-leave of absence para magpatingin sa abroad at hindi required na magsumite ng medical certificate. Kung meron palang ganyan, mga kababayan, kung meron palang ganyan na Code of Conduct and Ethical Standards of a Public Official, bakit hindi nyo in-apply kay Sara Duterte yan? Na ilang beses si Sara absent ng absent at hindi nag-duty bilang Vice President? Diba? Bakit pagdating sa mga Duterte, hindi kayo nagpa-file ng ganyan? Bakit pagdating sa ibang tao, nagpa-file ninyo? Ano, pilian? Muling iginiit ni Ko na wala siyang natanggap o nakuha sa anumang infrastructure project mula sa SunWest Incorporated. Sasagutin niya lahat ng akusasyon sa tamang panahon. Di ba? Kita ninyo mga kababayan, buti pa nga si Saldico may paninindigan Nagretiro, bumaba siya para hindi sira ang mga kapwa niya, kongresista, si Sara, si Pulong. Ginawa ba yan? Walang ganon. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito lang yan Huwag na po kayong umasa na yung mga yan, pag tumakbo yan sa 2028, mananalo pa yung mga yan. Sa 2,700 na nood sa akin ngayon, mga kababayan, sa tingin ninyo, sa 100 DDS dyan, hindi na lang 7 ang matitira. Sa 100 DDS, 7 dyan ang matitira. Yung tira sa 100, naiiwang bobo yun at literal na tanga. Pero, mga kababayan, yung 80, 83, na nandyan, mga kababayan, 93 na nandyan, nagigising yan. Yung 7 maiiwan, yung mananatiling tanga, yun yung nag-aantay na bigyan ng litsong baka, litsong buhaya, Yan yung mga DDS na umaasang makalaya pa si Digong. Yan yung mga DDS na loob ng 7 buwan na pagkakulong ni Digong, hindi nagtanim ng gulay. Biruin nyo mga kababayan, magtanim ka ngayon ng gulay. Kamatis, luya, sili, pitsay. Ibudbud mo yan sa lupa. Malayo lang 2 buwan, may maharbis ka na. Pero yung mga putang inang bubong DDS na naniniwala na si Digong makalaya, hanggang kailan? Ang dami nga nagme-message sa akin, malapit ka ng magilit,
Kailan ka magilit? Sabi ko rin sa kanila, kailan din po ba siya uuwi? Kasi mahirap naman magilit ako tapos hindi pa nakauwi, di lugi ako. Sasayangin ko buhay ko dahil lang sa putang inang Duterte na yan? Di ba? Yun ang totoo. Ang daming nagtatanong, kailan ka magilit? Malapit ka na magilit. Binalik ko din sa kanila, kailan po ba uuwi si Digong? Kasi mahirap magilit, na hindi pa nakauwi. Ikaw, Rubilin Agnas, tanungin kita, magigilit ka ba nang hindi pa nakauwi yung challenge mo? Okay lang sana kung pagkagilit ko, ang lalabas sa liig ko, ginto. Gigilitin ko talaga, nagigilitin araw-araw, at least puro ginto ang lumalabas. Pag ginilit ko, namamatay ako, tapos si Digong hindi pa nakauwi, di lugi ako. Ipapapalit ko yung buhay ko dahil sa matandang putang inang yang magnanakaw. Di ba? Tanong ng tanong yung mga DDS, kailan ka magilit? Kailan po ba uuwi? Ang bilis magilit. Ang tanong, mabilis din bang makauwi? Yan ang mahirap eh. Ang bububo kasi. Tingnan nyo, katulad nito, mga kababayan.